The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12, and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Joanna, the wife of Herod's steward, Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their resources. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There is, I think, a very significant line in the first reading that we should reflect on, the letter of Paul to Timothy, which says, and I quote, that the love of money is the root of all evil. Yung palampong sentence na yan, kayo na mismo mag-reflect. At i-connect ninyo po yan sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ulitin ko po, the love of money is the root of all evil. So, ibig sabihin nito, wag naman nating gawin na yung pera ho ay parang siya na pinag-iikutan ng ating mundo. O di kaya excessive yung ating pagnanais na talaga magkamal ng limpak-limpak na salapi. At pangalawa na dapat nating tandaan dito, hindi naman humasama ang tayo ay maghangad ng pera. Kasi ito naman po ay kailangan natin. Kung wala naman po tayong pera, papaano naman po tayo magsusurvive? Dedepende tayo sa iba, manghihingi tayo lagi sa iba, lagi tayong aasa sa tulong ng iba. Hindi naman din po maganda yon. Kasi tayo naman din ay binigyan ng kakayanan upang mamuhay at tumayo sa sarili nating mga paa. So depending on others for our, livelihood, is not good in itself. Kasi, tinatanggal din po natin yung kakayanan na binigay ng Diyos na tayo ay mabuhay. So yung husto lang sana ang kita, at pag sinabi ng husto ang kita, ito yung pwede nating magamit para makakain tayo at hindi tayo deprived ng pagkain. Meron po tayo na panggastos, katulad ng pambayad sa mga utilities, pagpapaaral, yung husto lang. But if it becomes too excessive, yun na yung binabanggit ni St. Paul. The love of money is the root of all evil. So yung dalawang points na yon ay mahalagang pagnilayan. Not excessive, but pangalawa, yung tama lang. Yun nga lang, minsan sa pag-uusap-usap po namin with the Cardinal Archbishop of Manila, nung pinag-usapan din po yung mga remuneration, stipend, sinabi niya, yung tipong kung ano yung husto, kung ano yung pangailangan, subjective din daw. Anong ibig sabihin ng subjective? Depende sa pangailangan mo. Depende din sa pangailangan ko. Depende sa pangailangan niya. Kaya hindi rin natin masabi na yun ang tama, yun ang husto. Ito, yung pangatlo sigurong point ay dadagdag natin dito, kung subjective pala yung pangailangan ng tao, depende sa sirkumstansya natin, tayo din mismo dapat magkaroon ng disiplina. Ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng disiplina? Huwag tayo din maging excessive sa gusto natin. Because if we desire so many things in life, ang kasunod niyan syempre, i-desire din natin yung kung ano yung instrumento para makuha natin yung mga gusto natin. O di kaya ma-fulfill din natin yung ating mga desires. Yung pong mga desire na yan, hindi naman yan ihuhulog lang sa atin ng libre. Di ba? Kung ano man ang mga gusto natin, hindi naman yan yung tipong pinadala lang sa mail ng libre. Ito ay pinagpapaguran din. Ito ay hinahangad natin para kalaunan ay ma-achieve natin, pero yung pag-achieve nito, kailangan mo ng resources. Kaya ang point dito ay nagiging parang domino lang. Yung kumbaga ay paghahangad ng pera, paghahangad ng maraming bagay, and of course, ang kasunod niyan, paghahangad ng masarap at marangyang pamumuhay. So yung paghahangad ng masarap at marangyang pamumuhay, kinakailangan i-tone down din natin. Hindi tayo dapat na maging excessive din sa ating mga pangailangan at sa ating mga paghahangad. Sabi nga,
ay kung gusto nating mamuhay ng hindi komplikado, ay kung ano yung nandiyan dyan, pagyamanin natin, i-enjoy natin, at kung kulang pa man, saka tayo gumawa ng paraan para matugunan kung ano man yung kulang. And then of course, sa gospel naman, meron din pong part na binanggit about resources. There were followers of Jesus and they were women followers who according to the gospel provided for the needs of the apostles, provided for the needs of the disciples of Jesus from out of their own resources. Alam mo, ang ganda nito dahil kung doon sa unang pagbasa, love of money is the root of all evil, dito naman sa gospel, mga babae, kababaihan, nagbibigay ng kanilang resources. So imagine that. Imagine the contrast. Yung una, pinapangaralan ni St. Paul, huwag kang maging mapaghangad, huwag kang masyadong nagnanasa o nagnanais magkamal ng limpak-limpak na salapi. Dito naman sa gospel, pinamimigay yung pera. Pinamimigay yung pera. So ano yung ibig sabihin nito? Kaya sila nagbibigay ng pera dahil hindi naman sa hindi sila nangangailangan, pero binibigay nila ito for a good and noble cause. And what was that cause? We were talking about the disciples of Jesus proclaiming the good news. We were talking about the followers of Jesus doing their mission in support of Jesus. So sa makatwid, yung paggastos worthwhile. Yung paggastos, yung pagbibigay meaningful. Hindi po ginagastos para lamang makabili ng mamahaling relo, ng mga napakaraming sasakyan, o kumain lang ng kumain sa mga mamahaling restaurant. Hindi po ganon. They were giving for a worthwhile cause. So ano yung lesson sa atin dito? Aba, kung sa atin, di naman siguro tayo makapagbibigay, ang ibig lang sabihin nito, ano yung worthwhile cause sa buhay natin? Yung mag-survive lang tayo. Yung tipong kumakain tayo 3 beses siguro isang araw. Yung tipong meron naman tayong damit na okay naman, di naman kinakailangan na maging signature yan or whatever. Palagay ko worthwhile naman yung cause na yun. Noble naman yan because that is for your survival. That is what is truly needed. Ika nga, essential yung need na yon. Pero kung alimbawa gugustuhin natin na magkamal ng pera para lang, okay, maging sobra-sobra yung pag-i-enjoy natin sa buhay, kailangan ganito yung properties ko, kailangan ganito yung mga ino-own ko na mga material na bagay, that is too much, that is excessive. Worthwhile cause, noble cause. And in the context of the gospel, it is in support of the ministers of Jesus. So my dear friends, brothers and sisters, indeed, yung buhay nagiging komplikado din dahil marami tayong gusto, marami tayong mga hinahangad na maaring wala naman din sa kakayahan natin upang makamtan natin ang lahat ng yan. And so therefore, we go overboard. We go beyond our means. Kaya doon pumapasok yung kung ano-ano na mga bagay na hindi na ayon sa turo ng Diyos. Ito ay paglabag na sa turo ng Diyos. Kaya ando doon yung pagnanakaw, corruption, greed, envy. Ito na rin po yung binanggit ni St. Paul doon sa first reading. Hindi lamang po yung pagkakaroon ng inggit dahil sila ay nagsasalita sa harapan ng mga tao at sila ay ginagalang ng mga tao. Kundi ando doon yung inggit kasi nakikita nila meron silang pera, meron silang ari-arian, meron silang pangalan. Hindi po dapat daw, sabi ni St. Paul, maging ganun ang kumbaga ay attitude natin sa buhay. Yung iba totoo, mas nakakarangya. Totoo, kumpara sa atin, mas marami silang ari-arian. So be it, for as long as you live simply and you live according to what God wills for you. Yun po ang noble. Yun po ang dapat. So may these readings, brothers and sisters, inspire us indeed to live according to God's will. Amen.